So ito, ayan. I-ano natin. Okay. So naka-reverse na yung lever niya sa gear natin. So ayan, naka-primera. Unti-unti natin iangat yung clutch. Ayan ang nangyari, umabante. Hindi nag-i-engage yung reverse. Imbis na mag-reverse, umabante siya. So ganyan ang ano. So, good day mga dudes. Itong episode na to is may problema lang si Bajaj natin, si Maxima. And madali lang naman. So, tingin ko maiksi lang tong video. So, ang problema niya hindi ko siya mai-atras. Meron tayong video regarding to sa yung lumalangit-ngit yung pag-atras ng ating Maxima. Pero in this scenario, as in wala talagang kapit yung yung kambyada. Walang kapit yung kambyada. Kaya ang ginagawa ko, na-atras ko na lang siya ng mano. Kaya papakita ko muna sa inyo. So yun, itulak muna siya ngayon. Ipreso ko lang para medyo okay yung video natin. So ito, ayan. I-ano natin. Okay. So naka-reverse na yung lever niya sa gear natin. So ayan, naka-primera. Unti-unti natin iangat yung clutch. Ayan ang nangyari, umabante. Hindi nag-i-engage yung reverse. Imbis na mag-reverse, umabante siya. So ganyan ang ganyan problema ko ngayon. Saka pag pinakiramdaman nyo, as in wala ka nararamdaman as in smooth ang niya, smooth ang kabig ng reverse lever. So pag ganyan, hindi siya yung adjust. Ang problema niya, hindi adjustment ng cable katulad nung una kong pinakita sa isa kong video. Ang problema niya, yung spring pin niya is yun, wala na. So papakita ko sa inyo yung kung ano yung nawala na yun. So yung nawala na naputol, which is common problem ng Maxima NRE is ito. Itong na to. Ayan, nakalagay pin spring. So siya, ito siya, pakita ko. Anyway, pag bumili kayo nito, yung isang ganito, isang piraso lang laman, pero binili ko na kasi 5 na kasi. So ito siya. Yan, hollow siya yung gitna. Kasi yun yung spring mechanism niya. Yung iba ang ginagawa rito, pero sige, teka lang natin. Pakita ko muna sa inyo kung nasan yung spring pin spring na yan, kung saan nakalocate sa reverse mechanism ng Maxima. Is ko dito, yung tinanggal ko na. So yung sinasabi ko sa inyong pwesto ng pin na yan is ito, nandito. Ito, yung mismo naka na yan. Ayan, meron ditong butas dito. Ewan ko lang kung nakikita, pero dito, ayan, tinuturo ko para mas madali yung malaman at makita yung butas. Ayan, kuha tayo papakita ko sa inyo yung butas niya. Papasukan ko ng bit. Ayan. Pumasok na yung bit. So ayan, may butas yan, tagusan yung butas niyan. So doon natin ikakabit ngayon itong ito. So 5 piraso na binili ko kasi siya talaga, sirain. Although ang naman talaga, ang purpose naman talaga nitong pin na to is masira talaga. Bakit?
Kasi imbis na masira yung ngipin ng gear net ng reverse mo, siya ang masisira. So, yung iba kasi nakita ko ang ginagawa dito, yun lang naman pala ang problema eh. Di palitan na lang natin ng mas matibay para di masira. Yung iba nilalagyan ng pako. Siguro yung mga size ng pako, yung mga detres. O yung iba naman nilalagyan ng alambre. Which is mali yun. Kasi ang purpose nga niya talaga is para hindi masira yung gear natin. Kasi pagka ito nasobrahan sa adjust, 'di ba hollow 'yan, tapos medyo meron siyang meron siyang space pa na natitira. Pagka nasosobrahan sa higpit 'yan, magsasara, magko-close siya. Imbis na masira yung gear ng reverse mo, ito ang mababali. Ito. So pagka nasobrahan ka sa adjust, yun, bali to. Tapos in time luluwag siya. Kasi pagka bago to masikip eh. Masikip, in time luluwag siya. Yun ang purpose niya, para hindi yung iba nangyayari diyan. Yung ngipin ng gear nagkakaroon ng bungal. Hindi napoprotektahan ng pin spring yung gear. Kasi nga kung nilagay mo pako, yung pako pagka nasobrahan sa adjustment mo ng reverse gear, yung pako hindi yun masisira kasi solidong bakal yun eh. Ito, pagka na-over ka sa adjustment ng reverse, ito masisira imbis na yung reverse gear mo, yung ngipin ng gear. So bakit nasira yung ganito ko? Kasi na-over ako ng adjust. Kaya dapat talaga pag nag-a-adjust ka ng nung sa cable ng reverse, kalahating ikot lang. Tas trial and error kung kakagat yung reverse. Ang nangyari kasi, pinihit ko kagad na marami. Kaya sumobra yung higpit ng reverse cable. Ang nangyari, yung bukas sa loob nito sumara. Tapos syempre, pag sumara yun, lumuwag. Kaya nung lumuwag siya, nung bumitaw yung reverse, tumalsik na rin siya. Kaya yun. Nakamaganda pa rin yung ganito ang gamitin. Mura lang naman siya. Papakita ko sa description kung saan ko nabili tsaka kung magkano. Tsaka ito nga ulit papakita ko. Ito yung niya. Yung part number tsaka yung pangalan. Ayan, pin spring. Yan. Alam ko sukat yung Bajaj Ari tsaka Bajaj Maxima. Kaya maganda mag-stock kayo ng marami niyan para if ever. Ako katulad ko 5 na kagad binili ko kasi mura lang naman. So sige, kabit na natin. Masikip tong ikabit eh. Tapos hanapin mo pa yung yung butas. So yan, medyo halfway na yung pin doon sa pasok na yung kalahati. Tinanggal ko tong hose ng filter tsaka tong spring kasi yung hirap ipasok. Tapos may kasikipan talaga siya eh. Kaya okay din yung masikip siya para alam mo na talagang hindi siya basa-basa matatanggal ulit. Sige, kabit ko muna ulit ng buo. So ayan mga dudes, pasok na yung pin. So ayan may mga pa yan sa magkabilang side. Ito yung isang side, ito yung isang side. Ayan, so okay na. Ayan, tsaka pagka pinipihit ko, ayan, sumasabay na yung nasa gitna. So sige, kabit ko na uli yung spring. Tsaka yung itong hose sa filter. Tapos i-adjust na rin adjust na natin reverse para makita natin kung atras. Ayan, so okay, paantarin na natin. Tingnan natin kung re-reverse na siya. Pero hindi ko pa na-adjust yan. Paantarin lang natin para marinig natin kung kumakagat yung gear. So ayan, reverse lever. Tapos apak ko na sa preno kasi katapat yung sasakyan namin, baka ayan. Yun, kumagat na. Pero malalaman natin kung atras to o hindi. So okay. Yun, umaatras. Kaya maatras na tayo. So okay. So teka, balik na natin sa bante. Reverse uli natin.
Yun, nararamdaman ko doon sa lever na kumakagata talaga. Ayan, umatras na tayo. Banti uli natin. Ayan. So nagpapalit na siya ng gear. Nung kaya pwesto muna sa gilid para sige tayo. Neutral. Nung kinabit ko yung yung pamalit na pin, yung sa adjustment ng natin ng reverse, binalik ko muna sa normal. Yun dito, yung adjustment na reverse. So yan nakita nyo, nakasagad na ulit ito. Kasi nung in-adjust ko yan, medyo nakababa na. So siguro ngayon naman is hindi naman lumalangit-ngit yung pag reverse ko. Siguro dahil bago nga, masikip pa, hindi siya lumalangit-ngit. Hindi natin muna adjust. Pero kung dumating sa point na siya na lumangit-ngit, na natin, adjust natin. Doon lang naman, madali lang naman. Tsaka meron akong video noon kung paano yung pag-adjust natin. So yan, bante, neutral, reverse lever, ayan, tapos primera para umatras. Ayan. So yun, umatras. Wala ring langit-ngit dahil siguro dahil virgin pa yung natin, yung pin. So lapat na lapat pa yung gear. Pero kung kung dumating yung time na lumuwag, natin, i-adjust natin. Tapos meron pa nga rin pala akong gagawin, paparada ko dito sa tapat namin. Para if ever hindi rin siya patayin ko muna. Hindi siya basta-basta na bumitaw. Hollow pa rin naman siya, 'di ba? Yung gitna niya. So ang gagawin ko, lalagyan ko na lang ng tamsi yung sa akin. Ito for extra precaution, ang ginawa ko. Ayan, doon sa butas niya kasi 'di ba hollow nga yung pin. Ayan, may makita kayo ng tali. Ayan, nilagay ko ng tamsi. Ayan. Tamsian, tapos buhulin. Suksok mo doon sa loob ng nung butas nung pin yung tamsi. Tapos yung talian mo. Para lang hindi siya basta-basta rin matatanggal dun sa pin. So yun lang. Napagod din ako. Ang hirap pukpukin nung pin, lalo na masikip pa. Tsaka hindi siya ganun kadaling i-access. Siguro madali siya kung nakabaklas lahat. Pero since syempre para lang sa isang pin, 'di ba, magbabaklas ka ng sobrang dami. Tsaka siguro isang technique din, since naman siya hollow yung gitna. Pwede mo siyang pitpitin ng konti, yung isang dulo lang para umano siya doon sa butas, para lang pumasok. Tapos para pag nakapasok na, pwede mo na siyang pukpukin ngayon. Ang ginawa ko kaninang technique, yung meron akong T. Yung ganito. Ito yung ganito. Yung ulo nito, ito. Ito yung pinantuto ko doon sa pin, tas yung kabilang side, minartilyo ko. Tas dahan-dahan lang kasi syempre, yung ating makina ng mga motor, yung Bajaj is lang yan, aluminum. So dahan-dahan lang kasi baka magkaroon ng crack. Tamang pokpok lang para lang mabadali lang yung pagpasok ng pin. So yun lang mga dudes. So yun nga, sinabi ko kanina, mura lang naman tong pin na to. Tsaka para na rin sa safety ng ng mga 3-wheeler nyo, ng RE Maxima. Kasi nga, yun nga, pagka naglagay ka ng pako dyan or any matigas na katulad ng ginagawa ng iba, kasi iba ginagawa yung pako which is okay din naman. Kaya lang pagka nasobrahan ka sa adjust, katulad ng nangyari sa akin, kaya siya naputol, nasobrahan siya sa adjust So syempre leverage yun, hindi mo ramdam na sobra ka na pala, tas nag-crack yung gitna, naputol, laglag. So ganun ang nangyari dyan kaya siya nawala yung pinon sa akin. Nagulat tala ako, nakaalis pa pala ako rito nung umalis ako rito ng madaling araw. Tapos nung nag-stop over ako sa nung papunta ako ng Bulacan, nag-stop over ako sa 7-Eleven. Nung magre-reverse na ako, ayaw na. Pagtingin ko, wala na yung pin. So yun. Kasi nung gabing yung kasi in-adjust ko rin siya. Kaya tingin ko napasobra ako sa adjust kasi nadurog yung pin dahil sa pwersa ng leverage nung reverse lever. Kaya yun. Para maiwasan din yung pagka naman pinilit mo ng pako yun, pag si pako ang nakalagay doon, hindi nga masisira yung pako pero persado yung gear. Na ang mangyari,
yung ngipin niya mabubungal kasi napapwersa. So, yun ang iniiwasan natin, which is mas malaking gastos tsaka mas malaking problema kasi pagka nasira yung yung gear mo ng reverse, di baba ka ng makina, bukas ka ng makina, ganoon ang gagawin mo diyan. Yung transmission, bubuksan mo. So pinakamaganda talaga for safety, ang ilagay natin diyan is spring pin. Yung talagang purpose is spring pin na siya ang masisira imbis na yung yung reverse gear mo. So yun lang mga dudes, sana nagustuhan niyo tong yung video na ginawa ko, na yun na nga. Hindi rin naman ako basa-basa gagawa ng video kung wala nangyari sa unit natin. Malas na yun, nasira yung natin, spring pin. Kaya nagawa natin ng video kung paano magkabit ng spring pin, tsaka ano ba talagang dapat gawin, pako ba o syempre yung part na kailangan talaga na gamitin dyan. So pinaliwanag ko rin kung bakit, kasi may nangyari na talaga, may nakita na rin ako na ganyan na nangyari, na pakong detress ang nilagay yung pakong detress, binaluktot, tapos syempre adjust siya ng adjust hanggang sa yun na nga, nasagad na yung adjustment niya, kinakain na ngayon yung reverse gear. So iwasan natin yun. Ito ang gawin natin, bili tayo ng pyesa, mura lang naman, meron sa Shopee, lalagay ko sa description ko sa video na to. Yun, bili kayo ng ako ginawa ko, bumili ko 5 piraso agad para kung sakaling masira ulit yan, o di palitan. Kasi kaka reverse mo, angat mo ng lever, yan, nawawala yung tension niyan kasi nga spring ang isang klase ng spring yan, pin spring yan eh. Pag nawala yung tension niyan, luluwag siya, yun, may tendency matanggal. Kaya ang ginawa ko, pag lumuwag siya, nandoon pa rin siya kasi nakatali siya ng thumbs. So yun, kung nagustuhan niyo yung video na ginawa ko, mag-iwan kayo ng diyan, ng like. Kung meron kayo ibang suggestion, or yun nga, may comment kayo regarding sa video na to, iwan kayo ng comment dyan. At ang pinakamaganda, mag-subscribe na rin kayo para maging swerte tayong lahat. So okay mga dudes, yun lang ang ating video ngayon kasi meron tayong emergency ginawa. Actually hinintay ko pang hinintay ko pang dumating yung pyesa kasi wala rito sa sa kasa namin dito ng pyesa yun, umorder pa ako sa Shopee, which is mura lang naman. Nung dumating, doon ako nag-video. Kaya nung mga nakaraang araw, pag umaatras ako nitong si Maxi ko, wala, tinutulak ko talaga pa atras. Pero ngayon, since gawa na, i-reverse na ulit tayo. So sige mga dudes, kita ulit tayo sa susunod yung video.